Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 7,643 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang ano natin ngayon, ang pag-usapan natin ngayon ay yung hearing yesterday. Kasi nagkaroon po ng hearing yesterday, ano? Ah, Nagkaroon po ng hearing yesterday at siya, no? Uh, yung a committee led by Senator Bato de la Rosa. Okay, yung sa dangerous drugs. Yan. So inaano po nila, yung iniimbestigahan po nila yung PIDEA leaks. Okay? Yung PIDEA leaks in aid of legislation. Okay. Now, marami pong pumunta doon in fairness Ando si Senator Mark Villar, nando si Senator Chis Escudero, nando si Senator Bato de la Rosa, nando si Senator Jinggoy Estrada. Usually, nag-iisa yung mga yan. Nag-iisa, dalawa, ganyan, no? And now, alam naman natin na na-convict ng indirect bribery si Senator Jinggoy Estrada. No? We were expecting nga na mag-resign siya, ngunit hindi pa siya nag-resign, no? Pero ano po yun? Personal po kasi yun yung pagre-resign. Okay. Kaya po si Jonathan Morales ay may mga kaso yan, false testimony. Kaya nga tinawag po yan ni Pangulong Bongbong Marcos na uh, jukebox, no? Or professional liar. Yan. Ito naman, si Jingo Estrada tinawag na congenital liar. Okay? Mula ng pagkabata, ano na siya, sinungaling na siya, kumbaga. Wala pa siyang buhok. Pero hanggang ngayon wala naman siyang buhok eh. Okay? Kaya sinungaling daw siya. Ngayon, si Jingo Estrada ay nagtatanong. Lagi nagtatanong yan. Dinuduro-duro pa, ginagano, no? Dinuduro-duro niya si Morales at kung sino pa man, no? Kahit naman si Bato de la Rosa, dinuduro-duro rin niya si Morales, di ba? Okay, now, tinawag na congenital liar. Pero bago niya tinawag na ganon, nagkasagutan sila, no? Sabi niya, bakit naman daw po siya inaakusahan doon na para siya na ginajudge, sabi ni Morales, hindi pa naman siya convicted, no? May mga kaso pa lang siya pero hindi pa siya convicted, hindi pa nahatulan ng kaso niya, hindi katulad noong kay Senator Jingo Estrada. Kaya nag-react talaga, galit na galit. Ikaw Morales ikaw Morales. Mga ganun talaga si Jingo Estrada, no, kay Morales. Ikaw Morales Okay? Pakialaman mo ang kaso mo, wag ang kaso ko. Okay? Usap-usap ka, no? So, naman ngayon, ito si Morales. Sabi niya, ano naman, concentrate po ako sa kaso ko. Yeah. Etcetera, no? Nagkasagutan na sila. Pero, ano yun, inaanuhan ni Senator De La Rosa. Oops, teka lang. Ha? Ah, silence. Parang ano nga parang nasa, ano sila no? Ah, parang nasa klase sila, no? Biro yung mga senador pinagsa-silence, no? Kaya gano'n, no? So, ano yun, no? Talagang, eto si Senator Jingoy Estrada, ni-remind si Bato de la Rosa, yung committee na yun, public order and dangerous drugs, na legislative processes should uphold the truth, no? Actually, always, no? Uphold the truth, integrity, and fairness. Dapat, pagdating doon, sinungaling ka sa labas, pagdating doon, nanumpa ka, ano ka, talagang magsasabi ka ng totoo, no? No? Tapos, question talaga ni Senator Jingo Estrada, itong ex-agent ng PIDEA o Philippines Drug Enforcement Agency or PIDEA, no? Na si Jonathan Morales, na bakit inaalaw ng Senado na mag-testify doon sa Senate. Okay? Kaya na siyempre, alam niyo naman, ang gustong patunayan ni Senator Bato de la Rosa. Okay? Yan. So, di ba? Okay, so ina-uphold yung truth daw, no? So it is the duty uh, to the Filipino people doon sa ano na yon, yung committee na yon, no? Before kung may pumunta doon,
na mag-exercise ng due diligence. Anong ibig sabihin ng due diligence? Dapat inimbestigahan na nila, bine-verify na nila yung veracity ng mga dokumento ng mga tao o ano kahit sino o ano pa man ang pinipresenta doon sa body na yon, no? So, kasi parang ano, no, pag napunta na doon, parang nagkakaroon ng legitimacy, no? Doon sa falsehood and fabricated stories, eh tuloy, parang nauuto itong mga senator na ito, no? Now, kasi pag inalaw natin yung pag-disseminate ng false information at yung mga narratives na panay fake, okay, that only undermines the credibility of the committee and also of the Senate. Yan talaga. Siyempre, magkakaroon din ng opportunity na para tumaliwas dun sa justice and accountability. Oo. Sa puntong ito, tinawag na ni Senator Jingo Estrada na talagang congenital liar. Ano ibig sabihin congenital liar? Mula nung pinanganak, mula nung pagkabata. No? Ano naman, di ba? He is facing criminal complaints in different local courts, which include planting of evidence, estafa, and extortion. Ano yata yun eh? Parang natural na kaso yata ng mga kapulisan yun, pero hindi naman natin sinasabi na lahat ay ganyan, no? Pero, ah, Mr. Senator, kayo rin po ay nagkakaso, no? Inano natin, mula nung ano, laban natin, eh ako po ay pumoto sa inyong amain, ha? Dahil kinampanya din po natin yan, inyong amain. In one point, pinoto ko din po kayo, pero ano yon, nakaraan na yon, okay, nagkakaso din po kayo. No? Pinaglaban natin yan, sinasabi natin sa mga tao na, ay, huwag muna natin i-judge until such time na makonvict si Jinggoy or si Senator Jinggoy Estrada. So nagkaroon nga ng conviction, pero ano naman yata yun eh, parang minor na lang yun, wala na yun, kayang-kaya nyo na yun. Di ba? So nagkaroon pa rin conviction. Yun. Tapos sabi, ano man, ito, sabi ni Senator Jinggoy Estrada, yung paglabag ng Article 180 ng Revised Penal Code, ang batas na nagtatakda ng parusa para sa mga taong bigay ng peke o maling testimonya laban sa isang akusado at kasalukuyang itong nakapending dun sa MTC, no? Sa Metropolitan Trial Court Branch 4. Hindi ko alam kung saan to. Sa San Fernando, Pampanga. Ito, Kapampangan ba ito? Kapampangan ba ito si ano, Morales? Ay, oo. Kasi, 'di ba may Morales na artista? Oo. Oo. Oo, Kapampangan ito. Okay? Estrada said senators have a deep responsibility to ensure the truth in the statements of individuals who stand as witnesses or are resource persons, emphasizing that this is not just a duty of legislator but a moral obligation. So lahat man tayo may moral implication eh, di ba? Okay? So wala, no? There is no room for, in our hearings, for those who spread lies or ay, pag ito, nag-perjury, pag nagsinungaling ka kasi at nag-testify ka sa Senado, ay, makukulong ka dyan, no? Pwede kang makulong dyan, no? Yan. So panel chairman, um, okay, so talagang, parang in one point ito, pag ano yan, ay talaga namang ano yan, hihinto at hihinto na itong mga 'to. Kung nakikita na nila na walang patutunguhan ang investigasyon nila, ay talaga namang ano, 'no, kaya lang pressure din 'to si Bato de la Rosa dahil nga po sa ganyan, 'no. Alam niyo naman kung saan kakampi si Bato de la Rosa, tatakbong na itong senador ng Pilipinas. Ay, nandun rin po pala si Francis Tolentino, oh, parang 5 sila, 'no, Mark Villar, Francis Tolentino, Chise Escudero, Jingo Estrada, Bato de la Rosa, 5. Okay. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para lalo tayong dumadami mga kaibigan ko. Maraming salamat po ha. God bless you all.